sa pagkakay ko sa Panginoon para magiging siya sa Espiritu ng Katotohanan. Napumagawa na natin pamilya pagkakay na ginagawa natin at inaawitan natin siya ng buong puso na kung saan yung pinahayag natin yung ating damdamin. Hindi tayo sa kanyang presensya at naniniwala na tayo na kung mayroon yung dalawa na nagkakatipo hanggang sa ating pagkalagitnaan ng ating Panginoon. Sa oras ito, siya po ang ating visitor. So, ibigay po natin the best na pagkaano sa kanya sapagkat siya po ay naghahanap ng tunay na mananampalataya. Sabi nga po sa kanyang salita na kung saan ang kanyang paligid ay dumadapo sa susap sa iba ng sulong ng mundo kung para namin yung tunay na mananamba. At salamat at dito na pagkawa ng ating Panginoon na tunay na mananamba sa amin sa kanya upang siya magpuyan natin at maluwalhatin ang ilang pangalan sa bawat sa as we gather. Going
Muna ka po sa aking kapatid, sa Kuya Manny na siyang magbaba, kasi na yung mga salita ko. Buksan niyo po ang aming spiritual na kaisipan, maging spiritual na puso, Panginoon. Alam po namin ang inyong sakit tayo masakit, pero ito'y ikakabubuti po namin, Panginoon, at tulog po namin po tatanggapin. Bukas puso po namin po tatanggapin, Panginoon. Lord, muna ka po sa kanya, Panginoon, at i-bless mo po ang kanyang buhay, O Lord God, na siya magbahagi ng iyong mga salita. Lord, maraming salamat po. Ito po ang aking sampulan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, yan yun. Plus, muli na sa ating prayer meeting. At may ibibigay lang po si Lord na alin makakatok. Sa ito, Matthew 16 hanggang 17. So, bigyan po lang natin isang buo ng kanyang topic. Inilalawan sa Mateo 16, 1 to 1 to 4. Ang paghaharap ni Jesus sa isang grupo ng mga Pariseo at Saduceo na humingi ng tanda mula sa langit sa himala. Ito yung mga panunyan, mga Saduceo at Pariseo. Basahin na po natin sa 16, 1 to 4. Nagsinapit ang mga Pariseo at mga Saduceo at tinukso siya na sa kanila ay nagsisihiling na siya ay pagkakitaan ng isang tanda mula sa langit. 2. Tatapos sa sumagot at sa kanila sinabi, sa kinahaponan ay sinasabi ninyo, bubuti ang panahon. Sapagkat ang langit ay mapula at sa umaga ngayon punos. Sapat mapula at makulimlim ang langit, ay marunong magsikilala ng anyo ng langit na dapat hindi ninyo nakakilala ang mga tanda ng mga panahon. Ang isang lahing masama ay mapangalo niya ay mahanap ng tanda. At hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ang tanda ni Jonas, at siya ay iniwan niya at imaw. Ibig sabihin dito ay bago nakakausap na si Jesus guys ay wala silang pagtitiwala na ay siyang mismong Diyos na Diyos na pagliligtas sa atin. Bagamat ang kanilang ay nasa buhay na pagiging batas ng tao ay sa kanilang kinaubilihan, ay sa kanilang kultura, pagiging Pariseo at Saduceo. Kaya naman dito ay kung babalikan natin mga kwento, dito ay kinumprontan na si Jesus at sa pagsasagawa ng pagaling at sa Sabat, sa araw ng Sabat. So, muli pinaliwanag dito ni God, pagiging Diyos niya sa kanilang subalit kaya hindi nila matanggap. So now, kaya naman binanggit sa kanilang God na ang anumang tanda ay hindi may bibigay sa atin. Magkakaroon sila tanda sa pagpapamagitan pagiging tao, na pagiging Diyos, hindi sa kanila ay hindi mangyayari. Dahil sa sagiging malayo sila kay God. So, hindi talaga maramdaman nila ang sa buhay nila na ang Diyos ay nasa kanila. So, ibig sabihin wala siyang Diyos sa kanilang buhay. Kaya lahat ng mga ay pinakakausap nila kay Diyos ay hindi again sa pagiging Diyos ni Jesus. So, dito lagi tinitin sa mga buhay ay ang kontrahen ang anumang nagagawang himala ni Jesus kay at hindi nila ito matanggap. So, dahil nakaayon din sila ito sa kanilang kinaugalian at sa kanilang kultura o sa kanilang batas tao at yung pagiging Diyos ay hindi sa buhay ko talaga. So, number 2, relihiyos ang pagkabulag, Mateo 6:5-12. Ang tinting ito ay naglalarawan kung paano kayo kabilis maging bulag sa katotohanan dahil pumasok siya sa bangka nang hindi nagdadala ng tinapay. Iniisip nila, pinagagalitan sila ni Jesus sa pagsasabing mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at Saduceo. Basahin natin sa chapter 5. At sa nagsidating ang mga alagad na kabilang ni Bayo at nangakalimot na magdala ng tinapay.
paresil at sudisiyo against sa pagiging Diyos nila sa kanya. So at sinabi sa kanila ni Jesus, kayo mag-iingat at magsipang-ilag sa libadura ng mga parisiyo at mga sudisiyo. So pinaalalahanan sa kanila ni Jesus Christ na maging mapag-aral sila sa mga ginagawa ng parisiyo at sudisiyo na pagkailo ni Jesus Christ. At sila nangatatuwiran sa kanilang sarili at nagsabi, hindi tayo nakakapagbaon ng tinapay. At nang matalastas ni Jesus ay sinabi, kayo kakaunti ang pananampalataya. Bakit kayo nagpabulay-bulay sa inyong sarili? Alam dito parang sila pilosopo. At hindi na naman nais parating sa kanilang ni Diyos ang kanilang palataya sa ng totohanan kay Diyos ay nais ipabanggit, ipaunawa ni Diyos sa ating mga alagad na kaya sila winawarningan ni Jesus ay na huwag magpapadala sa mga anumang sasabihin o kabalintunaan ng mga parisiyo at sudisiyo. No? Sapagkat wala kayong tinapay, hindi pabaga ninyong matatalastas at hindi ninyong naalala ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki at kung ilang bakul ang inyong naibigit. Then, niya ang 7 tinapay sa 4,000 lalaki at kung ilang bakul ang inyong naibigit. Then, ano't hindi ninyo napag-unawa na hindi ang sinasabi ko sa inyo ay tungkol sa tinapay na dapat kayo mag-iingat sa libadura ng mga parisiyo at sa mga sudisiyo. Well, nang magkagayo kanilang natalastas na sa kanila ay hindi pinag-utos na sila ay magsipag-ingat sa libadura mismo ng tinapay, kundi sa mga aral ng parisiyo at mga sudisiyo. Yung taliwas sa pangangalan ni Jesus Christ, ang ipinakuukol sa mga alagad ni Jesus Christ na hindi sila mabiktima at magkaroon sila ng totoong pananampalataya talaga kay Jesus Christ. Kaya patuloy sila pinaalalahanan ni Lord nang hindi sila matangay ng mga sudisiyo at parisiyo. At number 3, inilalawan sa Mateo 16:13-20. Ang pag-uusap ni Jesus at ang mga disipulo tungkol sa kanilang pagkakakilanlan nagaganap ito sa mga 25 milya na ilaga sa ilaga ng dagat ng Galilea sa distrito ng Caesarea, Philippi. Tinanong ni Jesus kung sino siya ayon sa mga tao at pagkatapos ay tinanong kung sino siya ayon sa mga disipulo. Sana ay sa 14, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Caesarea, si Filipo ay tinanong niya sa kanyang mga kagat na sinasabi, ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? 14, kanilang sinasabi, anang ilan si Juan, Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba ay si Jeremias, o isa sa mga propeta. So, ibig sabihin, hindi pa talaga nila nakikilala talaga ang totoong Diyos at nakakasama na nasa si Lord Jesus Christ. So, ibang binabanggit nila ng propeta. So, now, 15 at kanilang sinabi sa kanila, dapat ano ang sabi ninyo kung sino ako? 16, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na nabuhay. At sumagot si Jesus at kaya sinabi, mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ang laman at ng dugo, kundi ang aking Ama na nasa langit. So, ibig sabihin, may mamatindi yung pananampalataya ni Simon Pedro sa pagiging Diyos ni Lord Jesus Christ sa kanya. Kasi ito nabanggit at ito ipinaunawa ng Diyos ang mga sa kanya. Kung sino si Lord Jesus Christ sa kanya. No? Kaya siya naging mapalad. So, sinabi ko naman sa inyo na ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. O diba? Bawat isa natin, kung tayo magpasap sa kay Lord Jesus Christ, bibigyan tayo ng authorization sa anumang paggawa niya sa akin. So, kung magiging kagaya tayo ni Pedro, na parang magtiwala kay Lord Jesus Christ bilang isang Diyos na buhay. Now, sinasabi ko ng ayat, Pedro, sa ibabaw ng at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipa na ilaban sa kanya. So, ibig sabihin, kamatayan ay hindi mananaig sa akin. So, matatamo natin ang
pangalawang buhay at hindi tayo mapunta sa pangalawang kamatayan. 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At kung anumang iyong kalagahan sa lupa ay kakalagahan sa langit. Nang matagayo ay pinagbilin niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ay Kristo. Dito tinatanong ko ba't laging binabanggit ni Lord Jesus Christ na huwag sabihin kanino man. Dito ay hanggang sa maganap ang pagkapatako sa Kanya. Kailangan maganap muna yun bago maisiwala na siya nga talaga ang Diyos ng buhay. At ayun, binibigay sa susi, ayun, at binigyan ng kapagan si Pedro dahil sa kanyang matinding pananampalataya at ito Jesus ay pinagkatiwalaan siya ni Jesus. So sa akin, kung tayo isusuko talaga natin ang ating buhay, puso tayo mapagod at ibig sabihin na walang papalinto na walang pagdadalawang isip, maging makatotohanan tayo sa Kanya. Ang lahat ng ating mga kahihiladyapit sa kanila at sa kay Lord Jesus Christ at ito makakapakinggan talaga nila ni Jesus Christ at ito makakakit sa Diyos na mangyari. Bakit nangyari? Madalas kong yung binabanggit na patutuo na sa tuwing nag-pray ako, may kasagutan. Noong Friday, di ba, natin si Sister Rudy, yung Friday na rin, sinagot din ang pangalawang magkakasabay. Bili ko si prayer eh. Nakatanggap ako ng PM mula sa naging asawa ko. Yung prayer na yun, matagal na kasi na-inak ko. Kulang-kulang isang taon. Nasa kabila pa tayo, na-PM na pala ako sa Instagram. Hindi kasi pupunta na Instagram. Pupunta na Instagram pag may mga business na sa Instagram na nakapost. So, may nakapagsabi sa akin, pinsan ko, na piniin daw ng asawa ko, yung siya, tinatanong ako sa kanya, sinakabak nga siya, na ko eh. So, ngayon, hinahanap ko, saan siya na nag-PPA sa messenger, hindi naman makita, nakapag siya. So, ayun, napasal ako sa Instagram, yung mga tatlong buwan na yata yun. Pero pinapipit ko na may ganit isang taon yun eh. So, nagkaroon ng katuparan na, yun, ready na yun, nakatanggap ko ng visit. Sakto naman dahil si Gami pamamaraan, di ba nag-post ako na 200 higit, 270 yata yun na i-play ako. So pumasok sa diwa ko, linisin yung story blocking. Nung binuksan ko yung, hindi ko on the spot ginawa yun, yung mga ilang araw. Tapos naisip ko linisin ko yung mobile. Tapos nung pagpunta ko sa story block, on the spot yung pangalan ng asawa ko, bumungad sa akin. So nag-remind sa akin, sa diwa, huwag mong buray, i-unlock mo. So yan ang nato yung isang pangalan, pag binurang ko lahat yung mga name. Tapos yun, ilang buwan, nung Friday nga, doon natanggap ko. Tatakot ko, ba't ako napayin ito? Naalala ko pala, hinamnan ko pala siya. So, tapos ayun maganda yung message di ba ipatuloy ako na ang kapatid ko, hiningi ko ng kapatawaran ng asawa ko, ay patawarin. Hindi natanggap ng kapatid ko kapatawaran ng kapatid. Kapatawaran na hiningi, ang kapatawaran sa aking asawa ay napunta sa kanya. Bakit ka mo naging ganito? Bukas ito gusto. Naging ganito, sabi niya sa akin, na-i-PM kita eh, matagal na, kaso hindi mo nakita i-PM sa Instagram. So, kaya naman kita kinausap kasi kung ano man hindi natin pagkasunduan, yung mga naging nagagawa niyo sa akin, pinakatawad ko ng kayo. So, dahil nga sa tumatanda na rin tayo, ay gusto ko maging joy ang buhay. So, ayun, doon pumasok sa isip ko. Pero hiningi ko ng kapatawaran yun, hiningi ko na, patawaran niya ako, pamilya ko. Kaya doon sa pagtutoo tayo nakipag-usap tayo. Pakikinggan, hindi kasi sabi ko, Lord, hindi hadlang ang matagal, nakipag-usap sa iyo. Taon mang ginagin ito, magkakaroon ng katutuan. Natupad. Now, nag-ipog kami, Diyos. Ang sabi niya, tinanong ko kung may kinakasama siya. So, meron. Now, natanggap ng PM sa kanya,
kung nais mabuo ulit tayo ulit, willing kung mabuo tayo ng faith. Sabi sa akin. Ba't tumasok sa isip ko? Katoliko faith. Sabi ko, may inilalapit ko sa sakit. Okay, wala problema sa akin dahil kailangan ko rin naman niya mabuo tayo. Tayong tatlo. Kung naiisip ka. Now, mabubulan tayo kung susunod din mo yung pagiging katoliko. Magiging buo naging Christian ka, magkaroon ka ng personal relationship, ito prayer. Kapag pinakinggan mo yung insight na ibibigay ko sa'yo, hindi ka, walang problema yun. Ibig sabihin na talagang sinagot nila na yung kailangan ko sa kanya. Matagal okay. Tinanong niya ako, kung single para ako, sabi ko, still single. Single para ako. So, but siya, may nakasama ulit. So, bakit lagi sila nag-aaway. So yun, ang naging pumasok ko rin kasi parang step by step eh. Una, mag-usap ng asawa ko. Pangalawa, mag-ubis ko na magkabalikan kami. Pangatlo, magkaroon ako ng negosyo sa Pinas. At ang inisip ko, sino mag-awa ng negosyo? Doon parang may naka So, yun lang, binigyan ko siya ng task. Isusunod yung pagiging katoliko mo, ano ko din. So, kasi binigay ko rin yung naging last topic natin na yung last topic ko rin sa kanya. Panoorin yung pagiging mo. Tapos sa pagpapatawad, nagawa na niya yung pagpapatawad. So, bless siya dahil natanggap yung pagpapatawad sa kanya niya yung Diyos. Di ba? Kaysa doon sa kapatid, so nagpila sa kapatid. So, mas bless yung asawa ko. Ganda talaga pag lagi tayo nagpag-usap kayo. So, sabi ko lagi ko, kahit kailan hindi nyo mapigo sa pag-usap ko sa inyo, sa kapal natin, sa kapal natin. Kaya hindi nyo nagbibigo sa personal ng kaibigan natin. So, alam nyo yung kaibigan. So, nakinggan niya, at alam nyo na, yung binigyan ko ng task. Anong matatago kayo ng task? Finger task. Iso ko niyo yung buhay ko sa kalawa. So, pag mamaya iniisip natin, mas lahit pa sa akin, diba? May nandiyan pa class. Kung tayo sa kaibigan, mas lahit pa sa atin. Then, diba? Agent, diba? Hindi natin alam sa anong Holy Spirit. Paano mo po? Paunawa ko na sa asawa mo para napalataya. Kasi pwede sabihin iwanan ko yung pagiging katoliko. Para saan? Hindi niya pa naiintindihan. Pag naiintindihan, napaliwanan ko sa kanya. Tsaka siya yung mag-i-decide para. Walang takutan ko. Kasi kunwari, para lang bumalik siya, o hindi na ako katoliko, pero hindi na. Mabalik pa rin ako. Kaya kailangan. Siya mismo ko. Kasi hindi niya nakakamunod ng kasama mo. Naturuan, hindi siya makakapalibali. So, umpisahan mo siya doon. Continue mo yung pakikipag-usap sa kanya. Evangelize mo siya. Siya yung mag-desisyon. Hindi, kasi nangyari sa akin yun, di ba? Nung unang-una ako naging Christian yung boyfriend ko, binrake ko kasi hindi ko siya kapala ng palagkaya. Kaya nagmamakawa, talagang gusto mo bumalik. Tapos yung magbaborn again ako para sa'yo. Sumisim ba siya? Pero kita ko, pilit na pilit siya. Sabi ko hindi. Sabi ko hindi ganyan ang pasangkasa. Nag-iwalay na lang tayo, papabilitan ko tayo ulit ng Panginoon. Malay mo, palit na tayo ng Panginoon. Then, so, pero sa ngayon, hindi kita pipilitin sa pananampalataya. So, congrats po yan. Kaya pa maganda na sabi niya, nais niya magkaroon ng negosyo. Hindi kasi niya mag-negosyo. Kasi nag-work siya, pero hindi niya malit ang kita sa negosyo. Sabi na sa break. Is mo lang yung birthday niya man. Yung asawa niya. Ilan taon ba yun? Kuya? Matanda ako. Hindi, ilang taon na kayo magdali na kayo. Hindi pa rin na anak ko, 21. Mas mataas pa yung balay niya.
nagkabalikan ngayon, newly married. Kasi sabi nga niya, kakasal ulit tayo. Ha? Yung kasal naman natin na natin may kailangan natin kasal. Renewal of vows, kasi marami nang dumaan. Renewal of vow, at saka ngayon, sa Panginoon na. Yung ano ko, yung patal ka nilalapit ko anak ko, siyempre yung tampo. So sabi niya sa akin, hindi sa ngayon mo, pero dati. Kasi meron siyang hinanakit sa nanay niya. Siyempre, bata siya. Iba di mga Iwan yung suot na siya. Hindi niya nakita namin. Hindi nakita niya nung nagpakasawa ko dito, kaya kasama siya. Pati yung kapatid. ilan ba anak mo yung mami? Isa. Sure. So, kaninong anak mo? Kapag ng isa ba, nakasama niya. So, ilan anak niya? Isa lang. So, Kaya ako kasi pinagtatanpo ko sila na ng kapatid. Kasi rin, ito talaga magkaroon ng kapatid. Ibig sabihin, pag kayo kasama, isa pa rin sa inyo. Forgiveness, no? Pag talaga nasa iyo yung forgiving heart, yung spirito ng Panginoon, kahit na anong sakit ng nagawa ng kapwa mo, o maging kasama, kaya mo patawarin. Nakaka-amaze lang talaga na makarinig ng ganyang testimony. Napaka-rare, no? Kasi madalas, sinuswerte. Di ba? Ganun ang ano eh. Pero, tuloy ko din, nag-bless ako sa buhay ko. yun na yung blessings ng pagpapagal. Nakikita daw lahat ng Diyos ang mga iyak natin. Lahat ng mga hiling natin. Nakikita niya, hindi niya yan aware siya sa lahat ng ginagawa. Siguro, yung sabi mo nga, denial is not delay is not a denial. Hindi. Ganun mo. Babalik ko lang doon sa Book of Matthew, na nailaw ko yun. Tapos tinitino ko yung ganyan. Yung mga conceptions kasi, nanghihingi sila ng sign sa ating Panginoon in order na aprobahan ko siya. Pero sabi niya, gusto siya na i-trap ng ating Panginoon. So, kung tutusin naman talaga, pwede naman gawin ng Lord. Mag-miracle talaga. Para patunayan na, yan ha, maliwanag yan, prueba yan. Pero malutong sagot ng Lord eh. No, sabi niya naman siguro yung ganyan. Kasi, una-una kasi yung una kasi yung intention ba? No, mali kasi intention eh. Alam ng Lord na yung intention mo, hindi ka magbe-benefits. Kaya nagbigay siya ng magandang example. Yung example niya kasi nito, yung bawa, sabi niya sa madaling sa hapon, pag nakita yung maliwanag, alam yung magandang panahon sa umaga, sabihin, naghahanap kayo ng sign sa akin, pero harap-harap sa mata ninyo. Yung mga sign na nakikita ninyo, wala naman kayong ginagawa. Halimbawa, yung mga widow, naghihirap, yung mga malimos, naghihirap. Ano yung tinutulong ninyo? Bakit kayo naghahanap ng sign? Samantalang ito, harap-harap rin. Talagang may hypocrisy talaga. So, bakit ko pa in-open po yun? Sometimes, no, in general, madalas ang Kristiyan naghahanap talaga ng sign. They're looking for the sign ng ating Lord in order na, Panginoon, total, ganito yung pinakaano, dapat, ganito sa akin, dapat ganito eh. Kumbaga sa they're trying to put our Lord in a box na kung saan hindi makakilos. At pag hindi ibigay yung kanilang hinihiling, definitely kinakapan po. Pinakaano po nito. Alam kasi ng Lord yung purpose ng bawat hinihiling ko lang. Maganda na yung mga hinihiling na, maganda na yung nagpapasalamat kahit wala dumarating sa buhay po niya. Kaya nga lagi natin panalangin lagi, dapat magkaroon tayo ng santinayan sa bawat sa atin. Araw-araw definitely kailangan tayo. Hindi naman mawawala yun. Of course, yung ibang kapatera natin, yung iba nila, yung partner nila, yung sweldo, bisan increment, bisan cash. Marami yan, tayo mga pinalalo. Ang problema kasi minsan, naghanap tayo ng site in order to be temple with the Lord. Ang hindi natin alam, yung mga bagay na hindi natin nakita, because nakapokus tayo sa mga needs natin.
sa mga wants natin, hindi natin makita yung mga blessings ng Lord at kung saan may napakarami ng sa buhay. Kaya minsan nakakalungkot na hindi ma-appreciate yung kung buhay na binibigay sa atin ng ating Panginoon. But they need more big na signs and miracles in order to prove na totoo natin Panginoon sa bawat sa dapat po hindi. Dapat po let us always be there. Kung mas masarap pa nga magpasalamat kapag nasa puno ka ng pressure nung trials mo, nung ka nagpapasalamat, nung tawagin na nila yung mga sacrificial of praise and of worship, ang saan sa pagkakita. Yung bangda-bangdaba ka na, pero Lord, sa kanan Panginoon, manugulat ka na lang, tuwa ang ating Panginoon sa mga tao. Kaya itong mga tao ito, they're looking for something just only to prove and satisfy their self. Hindi talaga makapagbigay ng Diyos sa atin. Tama po yung dapat baguhin po natin ang attitude. Kaya nga sabi ko, may talent na po yan. Alam mo na ang ating Panginoon is really our Lord and Savior provider po natin. Ano man ang nangyari sa bawat point na you will always be there. Rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks. With all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus. Uy, nandiyan si Kuya David. Kuya David. Okay na, parang may marinig na naman siya. Si Dave. Si Dave. David. Kuya Dave? Like, Alam mo na? Anong oras? nasusagot na siya sa Jesus. Hi, Tia! Good evening. Good evening! Rika, sharing na kami, tapos na mag-extend. Tapos na po? Oh, 8:30. 8? Ay sabi ko 8:30, it's by mistake. Pagalitan natin sa restaurant. Hindi right. Nagsishare pa naman, nagsishare. Sharing. Ito ka di ba? Sige, Sige, gusto dito. mo ba? Ano, ako doon Share sa... pa. Ano kuya, ang tema ni Kuya Manny is yung sa Matthew chapter 16, yung parangol sa nangihingi ng sign yung mga Pharisees at Sadducees sa ating Panginoon Jesucristo. At pagkatapos sabi niya, magagaling nga kayo sa senyales, alam mo nga kung pag tumingin kayo sa langit, kung uulan mamaya o hindi, di ba? Sabi niya. Pero yung hiningin yung sign, hindi mo makikita, sabi niya, kundi yung sign lang ni Jonah. Yung sign na nangyari kay Jonah, yun ang Matthew 16 po. 16 po, 1 to 5. Tapos ituloy daw sa baba yung dito nung sinabi ng Panginoon sa kanila, sino ba ako para sa inyo? Sinabi. Tapos si Peter ang sagot niya, ikaw ang Messiah, Messiah to be God. Sa iyo, Peter, sa matong ito, itatayo mo ang aking simbahan na hindi makakapagtagumpay maging yung gates ng Hades. Sige, Ate Rona, tuloy mo. Sige, kuya, pwede mo basahin para makakasya. Demand for the sign. Sa ating faith before, usually doon sa kabilang faith na meron tayo, naging ano talaga yan, naging eminent yung paghingi ng sign. Kasi even the church itself, nagiging practice yun. Nagiging practice yung paghingi ng mga signs kung paano i-answer ng Panginoon yung kanilang mga hilingan. Kumbaga naging cultural siya. Naging kasali siya sa pananampalataya ng ating mga Kristiyano na nandun sa kabilang sekta. Pero pag ikaw pala na nasa Panginoon na talaga, you will understand the true meaning of worship and the true meaning of faith is not within signs. It's because you are having faith to your Creator. You're having faith to your God the Father in heaven, in the name of Lord Jesus Christ, and you have a personal relationship to your God. Then you realize that you don't need a sign because you know when it will come. Pag alam mo kasi kung sino yung blessor mo at sino yung tagapagpala mo, you will never ask for any signs because 100% proof that you will be answered. Kasi nga, di ba, nasa Psalms, itong
gusto ko kanilang umaga ko lang po na napaka-timely. Ito yung pinag-nilay ko kanilang umaga. It's Psalms 37:3-6. So it says, trust in the Lord and do good, dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. Commit to your way to the Lord, trust in Him and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. So ito napaka-clear as heaven, yung pangako ng Panginoon. Na kung nasa Kanya yung ating pananampalataya, nasa Kanya ang ating yung pure trust in Him, definitely He will give the desire of our hearts. At saka, He see all our cries. He see all our pleas. At saka yun nga sinabi ni Kuya Manny, delay is not a denial. So always in God's will, everything that we desire, if it's God's will. So yung mga sign na yan, hindi dapat natin siyang ipinapractice because the devil is also using those signs for us to be lured na mag-ask ng signs simply because disappointments will come into resentment. So when there is resentment, hindi nagkakaroon na ng barrier between our relationship to our God. So hindi na siya nagiging healthy. So for us as a Christian and a true believer, in spirit and in truth, we don't need signs because our Father in heaven will give everything that we desire in His will and His right. Yun na po. Naalala ko yan, naalala ko yung balik ko ng Lord. Kasi nangyayari ng science. May isang tao kasi, may ganyan yung gali. No? When the disciples proclaimed that the Lord Jesus Christ raised from the dead, wala si Thomas. Sabi ni Thomas, ano lang yan? Unless maniwala ko, he's asking for a sign, a manifestation, physical manifestation, in order for him to believe. But kasi, iba naman yung kaso ng mga Pariseo at Sadduceo kaysa kay Thomas. Si Thomas kasi bilang apostol, pinagbigyan na ating Lord. No? Nung pangalawang gather nila, dumating ng ating Lord, at tinawag nga si Thomas, okay Thomas, alam ko yung sinabi mo, wala ko dito, pero ano ko sinabi mo, na hindi ka maniniwala at hindi mo na ipapasok ang daliri mo sa butas sa ating paanan. At inalaw ng ating Panginoon na i-point po siya. Kaya nga binanggit nito, my Lord, my God, talagang naniwala talaga siya. Pero maganda rito, ito sinabi kasi ng ating Panginoon, na dapat natin pagmuli-mulihan. Sabi niya, Jesus said to him, do you believe because you see me? Naniwala ka ba na nakita mo ako? Sabi nito, happy kasi me. Ang tawag niya sa translation, how blessed are those who believe without seeing me. Kaya kung titignan po natin, pupuko pa lang sa sarili ko, kasi paano pa kay Thomas? Kasi naniwala ko, hindi ko nakita yung butas ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, mapapala ng mga taong naniwala nang hindi kami nakita. O hindi personally hindi ako nakita. So imagine po ninyo, yung kasi naalala ko yung binagit niya Ate Roda, yung pananampalataya. If we are trying to use faith, no? Parang yung masabi ko, nasa ruro kalakas ng pagdurusa, nasa ruro ka ng maraming problema, talaga naman sabay-sabay, halos lang pinakan niya. Pero lumalang ka sa bibig mo, Lord, salamat. Purihin ka, Panginoon. Napakaganda. Sigurado, ang ating Panginoon, siguro pag sa langit, umiiyak yun. Ang anak ko na ito, gapang na na. Nagpapasalamat at pupuri pa. Yun ang gusto-gusto ng ating Panginoon. Kaya mapalad po tayo na naniwala kahit hindi natin nakita yung butas ng ating Panginoon sa kanya. Kaya mabalat tayo sa mga mensaheng din. Tayo mabalat na kilala natin sila. Ay, hindi para sa atin. Kahit hindi natin nakita sila personal. Mapalad ang pag-uwi na wala na ng pananampalataya. I-share lang po yung sign. Kasi, ano ako sa, lalo na dahil sa SGC, talagang yung mga pagsubok ko na grabe. Lord, bigyan mo ako ng sign. Kung ito ba'y akin o hindi, give me sign. Napunta ng lugar, Lord, give me sign. Hindi pa po sapat yung sign. Hanggang last year, sabi ko, hindi pa talaga sapat, Lord eh. Gusto ko pa rin ng sign. Kahit alam ko na, Lord, hindi gusto ko pa rin ng sign. Nung panahon na yun, I believe naman sa Lord. Ano na yung tiwala ko sa Panginoon at lagi ko nga ginamit yung sign. Pero yung mga ngayon na, 1 year ka na
ng higi ng sign sa Panginoon or asking blessings. Sa halip ang ano mo dyan, ang itanong mo sa Panginoon, Lord, ano bang nais mo para matututo ako? Ano ba yung gusto mong ipahiwati para matuto ako? Parang yun doon ako na sabi ko na, okay. Hindi pala about sign at hindi pala about Lord blessing me. Thank you sa blessing, Lord, thank you sa lahat. Hindi pala lang dapat na ganun. Kasi yung pananampalataya mo, kung yun lang ang iniisip mo, ang Panginoon ko taga-blessing, ang Panginoon ko ay nakikita niya kung paano ko isolve ang problema ko. Kung ikaw naman wala kang natutunan sa problema mo, wala din. Diba? Kung naniniwala ka na andyan yung Panginoon, so ang Panginoon nangunguna sa iyo dahil gusto niya matuto ka. At alam mo, kahit hindi mo siya nakikita, pero pinangahawakan mo yung Lord, andyan ka, alam ko, andyan ka. Kaya ginawa mo sa akin to dahil gusto mo matutunan ako, kahit hindi kita nakikita, still I pray to you, kahit nahihirapan na ako, pray lang ako ng praise sa iyo. Yung mga sinasabi na may ginawa ba daw himala ang Panginoon sa mga. Yun yung sa akin na, bakit? May natanggap ka na bang himala galing sa Diyos? Sabi ko, oo. Bakit ko nasasabi? Sa dati hindi ako Kristiyano. Lagi ko tuloy sinasabi sa kahit kanino, nabuhay ako sa sarili ko pa. Yun talaga lagi sinasabi. Kahit sa kapatid ko, ikaw, dapat tumayo ka sa sarili mo pa. Walang tao makakatulong sa'yo, walang kahit sino makakatulong sa'yo kung sa sarili mo. So, parang naano ko ngayon na yung naging ako na mali pala yun. Hindi pala lang ako lang. Hindi lang pala ako ang lumalawan ng time sa sitwasyon. Kasi kahit na hindi mo natin siya nakikilala, still yung blessings na pala, patuloy ka pa rin yung binibigyan. Kaya nagpapasalamat din ako na ba't niya pala ako nilagay sa Saudi Arabia, sa dami kong pagsubok. Ngayon na nalaman ko kung paano pala tayo gano'n ang kamahal ng Panginoon. Para patuloy ko salamat ko yun. Lord, salamat papunta ako sa Saudi Arabia. Lord, salamat binubulong ng amo ko, Lord. Kasi kung hindi nangyari yun, hindi ko siya makikilala, hindi ko malalaman na lahat ng pagsubok sa buhay. Hindi pala yung parusa, kundi blessings. Sa blessings na para dapat ko lang, yung pagpasalamat. Kaya pala naganap ko lahat para matulong ko sa iyo. Kaya lagi ko sinasabi sa mga kailangan sa kapatid ko. Hindi naman porket na nagduruso ka, iano mo sa Panginoon, wala na yung Panginoon, tulog na. Kaya nga sabi ng mama ko, kaya nga ngayon, ang dami ko doktor, kaya pumunta ko kay Mama Mary. Sabi ko, baka papayaran kay Mama Mary, utang. Sabi ko, ma, dasal ka lang po, dasal. Lalo na ngayon na undas, sabi na, yung paspas. Nagpaano kami na, sa amin kasi bindisyon lokay. Nagpa-bindisyon kami ng lokay ate. Kasi ilalagay namin sa hindi naman dyan ka kung makuha yung ng kalapaya. Maniwala ka na si Jesus Cristo ang mga. Sabi ko lagi kong sinishare ang mga video ng pastor namin. Subukan mo manood. Sabi ko para maliwanagan ka. Sabi niya kasi, hindi yung ano nyo kasi, hindi mo makikita. Wala kayong makikita ng money. Kaya sabi ko, kaya nga sinabi ng sumamba. Pero mas maganda nga pa kung hindi natin siya nakikita. Hindi naman natin, alam mo paano Jesus eh. Sabi niya mayroon daw yung virus. Hindi yan ba tayo? Hindi yan ba tayo? Sabi niya importante nakapalasmas ako, nakapag-bindisyon ako, wala na daw masamang espiritu. Sabi ko, paniwala ko yan. Pero still, pray. Sabi ko, maganda yung paniniwala ko ngayon kasi pinaniniwalaan. Kasi sabi ko, hindi mo maintindihan. Kasi yung lagi mo sinasabi, sinusubo ka lang, kasi alam ng Panginoon na kaya. Alam ng Panginoon na kaya mo yan. Kaya nga, hinahayaan niya. Pero hindi mo alam. Hindi mo alam kung paano mo siya makatagumpayan. Kasi hanggang may bukod ka ng palugod kasi mali at mali ginagawa. Hindi ba ito? Kaya sabi nga niya, iba ka na kasi. Iba ka na. Nag-iba ka na talaga sabi. Hindi, ganyan na talaga yung Kaya sabi ko, sabi nga niya, kumakanta-kanta ka na nga dyan, hindi ka naman singer. Kumakanta ka daw, hindi ka naman singer. Sabi ko, glory to God. Sabi ko, ako hindi ko alam. Sabi ko, ako mama, hindi ko alam ka ako na may talent ako. Pero mismo, hindi nga sila
Dami ako nagbibidyo, okay ako. Sabi ko, pero mismo yung pastor namin nagsabi na, glory to God. Sabi ko, kasi nakikita pala na hindi ko nakikita. At hindi yun sinabi na dahil sila ay pastor, kundi yun, hindi puso ng Panginoon. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi talagang ano, iba ka na. No, stick break. Kaya, hindi lang pala dapat tayo mag-ask about sign. Kasi minsan yung blessings na, hindi natin alam, blessings na pala. Parang sa atin, normal lang. Okay na, normal lang. Kaya dapat everyday, hindi natin na, huwag natin kalimutan ng pasalamat sa Panginoon. Dito ko lang talaga na natutunan na prayer is the more important. Kasi dati talaga, ang alam ko lang po talaga nasal ang anak mo, nasal mga langit. Our Father. Yan po talaga yung lagi kong dinadasal dati. Pag-isip o bago matulog, yan lagi ang dinadasal ko. Minsan naman pag nasa bingit na ako ng kawalan. Lord, ano ba? Tulog ka na ba? Pagod na ako. Asan na ba ang Diyos? Yung ganun palagi. Glory to God. Dahil minulat niya yung mata ko kung paano. Kitang-kita mo na siya ngayon. Kitang-kita ko na siya. Kasi hindi na po gaya dati na, di ba sinabi ko sa iyo, pag nag-pray ako, nag-imagine pa ako ng mukha ni Tapos hanggang nakita ko talaga yung mismong cellphone ko talaga na mukha ng actor na hindi mo talaga yung mukha niya. Talagang sabi ko, kaya naiyak ako, tapos nakita ko yung sarili ko lumutang sa ano. Kaya sabi ko, doon po nagkaano na hindi pala dapat, Lord, give me sign. Lord, thank you, Lord. Yung grasya, malapit na maubos yung bigas namin. Kailan kami, saan kami kukuha? Yung sahod namin, nasaan na? Wala pa. Hindi dapat lagi pa lang kami. Dapat lagi natin pagpasalamat. Kahit nga, nung sinabi ni Pastor sa akin, nasa problema ka, pasalamat ka. Kasi blessings yan. Nung una, Andrew pa yung cloud. Ano ba pinagsasabi ni Pastor sa akin? Nung sa kwarta ko, yak ako nangyayari. Paano kaya ako magpapasalamat? Wala akong bigas. Paano ako magpapasalamat? Pastor, 8 months na ko ng trabaho. Tapos yung part-time ko, bayad tubig, bayad ko yun. Sabi ko, saan ba magsisimula magpasalamat? Lord, wala na bigas, salamat. Kaya pala nagdali ako ng bigas sa mga planchari. Hindi ko alam talaga. Hindi siya talaga nagsasabi. Hindi Wala talaga. na kami ganito, ganyan. Eh, nagpapaplansya po dati ako sa kanya kasi sa dating apart bahay namin kasama ko. Yung sabi niya pagtang hapon na, mayroon kong bigas dito, parang siguro nakalimutan ko. Hindi, yun yan. Yung pala wala na Wala akong bigas. Yes, ano talaga yung mas maganda talaga na malaman natin yan. Lagi kong sinasabi kay mga mama, marami kong matututunan na malalaman mo ang mga pangako ng Panginoon. Pag nalaman mo yung pangako ng Panginoon, mahirap man pero lakas ka. Kaya lagi ko talaga, unang-una ko Kailan talaga. ko sila na? Pero, May apokry pa yun. May makikita siya nilagay sa Yung altar. Bible na RC, may apokry pa. Tapos yung sabi ko sa kanya na unang-unang naging Christian ako, lagi kong hinawakan talaga dati. Exodus 14:14. God will fight for you. You need to listen. Kaya lagi kong sinasabi yung kay mga stay praying pa rin. si Kuya Dave, baka may gustong i-share. About sa topic ko. Ako din naman, actually nung taga-exit 14 kasi ako yung dati kong bahay, kasi sa exit 14 din yung office namin. So happen na tataas na yung bahay, hindi na kaya ng flat owner, flat owner ng office. Sabi, hindi na natin kaya kasi doble na. So sabi ko, yun nga, sabi ko, Lord, kailangan ko magpasa ng bahay. Tapos saan mo man lang akong dalhin, actually, hindi ba natin sasabi kung natututo, give me sign, Lord, saan mo ba ako dadalhin? Sabi ko pa nga, kahit sa panaginip, kahit sa vision, bigyan mo ako ng kaparaan kung paano, kung saan mo ako talaga dadalhin. Sabi ko, pero bigyan mo rin ako ng discernment kung tama ba na doon ako lilipas sa tamang lugar na yan. So, nagpunta ako dito. Tapos, nang pagpunta ko dito, sabi ko, Lord, bakit ang daming sabi ko, di ba nakakatakot ako kasi sabi ko, paano to? Bakit ako nandito? Sabi ko, pero sige,
Sabi ko, kung saan mo man ako, kung sino man yung bago kong matitirahan, sana Kristiyano lahat. Pero alam ko, hindi pala dapat ganun. Siyempre, dadalhin ka sa isang lugar na hindi ka komportable. Hindi yung comfort zone mo. Doon ko na-realize, ako lang yun po, bago ako pumunta dito, kausap yung intention ni Cristo, niyayaya ko siya pumunta dito. Pero niyayaya ko siya bukas, sabi niya may trabaho daw sila. Pero sabi niya, sige, tayo ko, kung available ka anytime ng Friday, sige, invite ko kayo mag-asawa. Ganun nga po, kung ako rin, sabi ko, pero pag humingi ako ng sign, sabi ko, kung saan man yun ako, bigyan mo ko the rest is discernment. Malisin ko na, dito ba dapat ako? Or even to church na to, sabi ko, bigyan mo rin ako ng tamang church. Yung tipo, yung hindi ako, kung doon talaga ako, dahil ako, hindi mo ako gagamitin. Kasi pangako naman sa'yo, bakit pinili yung sasakyan kahit bago lang ako, bakit ako nagkaroon ng sasakyan? Kasi pinangako ko sa'yo. Tulad nung nabasa natin, Bible verse, sharing na pag nangako ka, dapat mo sundin. Pero kung sinabi ko, hindi nga akong maging trust. Diba? Kasi sabi ko, binigay mo sa akin yung sasakyan na to, kasi alam mo, ang pangako ko sa mga gagawin ko yung sasakyan na to. Talaga po, minsan, talaga humingi ako na sa'yo, pero alam mo po ba, noon pa, never akong nanagilip. Sa lahat ng mga hiningi ko, hindi ko siya napalit. Parang ko rin tinatanong, sabi ko. Pero dumarating naman. Opo. Kasi ko, alam niyo po, kahit ako, gusto ko rin marinig yung kausapin niya ako. Kasi di ba sa prayer natin, parating tayo, magsasalita, pero hindi ba dapat siya din. Pero alam niyo po, matagal ko lang hinihiling na, Lord, gusto ko, pwede ba kahit minsan na marinig ko kausapin niyo ako? Hindi siya dumadating, hindi ko alam. Siguro may ibang kaparaanan paano niya ako kasapin. Pero yung gusto ko talaga is marinig ko yung boses niya. Kinakausap niya, kakausapin niya ako kahit sandali daw. Ganon. Hindi ko alam kung ba't hanggang ngayon hindi ko pa siya naririnig or hindi ko lang alam, akala ko iba, yung pala kinakausap niya ako. Dahil kung ano yung sinasabi ko na nung naka-attend po ako dito, naging artist na po agad, naging nakalagay na po ako. Tapos sa bahay namin, hindi lahat Kristiyano eh. Iba-iba, may mga problema. Sabi ko, sige kung dito mo kami dadalhin, dito mo magkaroon ng isang Bible study, bakit? Hindi ba sabi ko? Kumbaga, sabi nga si John na nga dinala sa isang lugar na hindi niya gusto eh. Di ba? Tumakas na siya. Pero doon yung mission niya eh. Yun yung inutos sa kanya. Hindi siya komportable sa lugar na yun. Pero ginamit siya para maligtas yung Nineveh. So, yung sign niya ako, siguro nga ako dahil hindi ko yun pero practice of Facebook. Ganun din. Hindi ko yung sign. Dito ba ako? Dito. Kasi syempre ayoko lang yung hanap ako ng bahay, ay, eto na, gusto ko to, ayoko yung parating sila sa amin, gusto ko to. Hindi ko parating sa kanya na, ikaw bahala sa akin, saan mo ako dadalhin, dahil alam ko, pag hinilin ko sa'yo, protektahan mo ako. Ganun ko, kapag ikaw yung nagbigay, ikaw yung nagturo, alam mo ko, no, hindi ako mapapahamak. Mag-isang araw ko, nakaparada yung kotse ko, tapos ako, nakikinig ako ng gospel song. Tapos kumatok yung kasamaan ko kabilang bahay. Maybe yung sidecar mo, sinipa mo, bado. Labas ako. Ayun, hinabol ko sila. Pero, may mga kapatid pa siya. Kinausap ko. Sabi ng mga Pakistan, huwag mo yan kasi. Alam ko naiintindihan, kahit hindi ko naiintindihan yung literal yung sinasabi nila. Parang sinasabi, huwag kang makipag-away. Sabi, hindi ako nakikipag-away. Kaya kausapin ko sila. Kinausap ko lang sila. Ako, nagsasalita lang ako ng English. Sabi ko, lahat tayo neighbor, mahal ka ng Diyos, mahal kita, hindi na akong gagalit. Hanggang sabi ko, magkakaibigan tayo. Sabi ko, magkakaibigan tayo. Tapos, all of the sudden, siya rin nag-ayos ng sidecar ko kasi sinipa niya. So, inayos niya. Tapos, ginawa ko noon, sabi ko, thank you Lord, hindi dinaan mo yung galit. Tapos ginawa ko, bumili ako ng mga pagkain.
So, nakita ko yung dalawang bata sa choy ko. So, pag nakita ko itong mga bata to, bibigyan ko sila ng popsicle. Yun. Apat kasi sila, apat yung maliit, isang kuya, hindi ko nakita yung kuya. Tapos sabi ko, sige ko, so pag kailangan yung katok lang kayo dito. Pero alam ko, hindi nila ako naiintindihan, pero kumbaga, kung paano ko, sabi ko nga doon, dinala mo ako sa lugar na to, sabi nga ng mga isang Pilipino, o kumusta yung sasakyan mo, wala man sumisira kasi ko nga, meron nga pero buti na lang, mabait ang Diyos, sila pa yung nag-ayos ulit, siya pa yung nag-ayos ulit. Kumbaga, sabi ko nga, dinala ako sa lugar na yun dahil meron siyang gusto ipagawa sa akin. Kasi kung dinala ako sa lugar na ito, sa inyo, Pastor, sa Aileen, dahil alam ko po, gagamitin niya ulit ako. Kasi hindi po yung dalangin ko, sabi ko kasi, nung nag-forward ako, syempre dalawang anak ko, may families na sila. Iba na, di ba? Hindi ka na welcome sa family nila eh. May iba na silang pamilya. So, hindi na ako nakatira. Hindi maganda ka. Totoo yun naman ang reality doon eh. Yan, reality. Oo. Kasi syempre kami rin po, China, Pilipino. China, hindi, pag 18 ka na, umalis ka, tayo ka na ng sarili mo. Or lalo na, pag may asawa ka na, separate ka na. So, dapat ang magulang hindi nakikipisan sa akin. Lalo na doon ako for good, hindi ko yung naramdaman. Kasi kung dahil, nakakalungkot, dito mag-isa lang ako, hindi ko alam kung hindi ako nagiging regular sa church. Pwede ba ibalik mo ako sa Saudi? Gamitin mo ako doon sa Saudi. Ganun. So, di ba po, mabilis lang, nakabalik lang ako, less than 1 year, nakabalik ko dito. Tapos yun na, lahat ko, hindi ko sa kanya, okay. Sabi ko, ikaw lang bahala sa akin. Kung dito mo talaga ako gusto mo talaga, gusto mo mag-serve ako, o naman, bakit hindi? Kung dito na ako dati, dito ako, yung huli na, at para mag-serve sa'yo, sabi ko, willing ako. Kaya, yun na ako. Kung minsan hindi ako ng sign, pero sabi mo, hindi ko natatanggap sa'yo. Kung discernment na lang, dito ba ako dapat? Ano ba gusto mong gawin at paggawa sa akin? Sabi ko, ano lang ako? Panggagawa mo lang po. Ano man gusto mong ipagawa ko? Ipagawa ninyo sa akin, gagawin ko para sa inyo. Kaya maraming salamat po. Dito po ako napunta sa inyo. Alam ko po, nais ko pong magpagamit. We are family here, Kuya. Welcome to the family. May tatanong na ako kay Kuya Dave kasi nagkatiyari. Medyo personal ba sa tiyo sa kanila? Saan po yung wife niya? Malilit pa lang bali sole parent po. Meron siya yung family eh. Okay. So, we don't identity. Pero Kasi sabi mo kasi nung nakasawa na yung mga anak mo, mag-isa ka na lang. Kahit yung anak ko sa inyo, nanay. tagal na po kami. Grade 6 yung anak ko. Wala na. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-isa. Sa Kasi tingin tayo. hindi yung testimony niya. Pero yung siya, yung anak ko, ako nagpalaki. Siya nagbuhay ko lagi. Okay. So parang tatay at nanay. Oo, sige. Same. Praise the Lord. Ganyan testimony po ninyo. Maraming salamat, Kuya Dave, sa pinagkatiwala mo sa amin yung brief na testimony mo sa amin. I do believe na ang Diyos ay nangungusap sa iyo in the form of reading the Bible kasi yan yung salita niya na nangungusap sa atin. At yun na, di ba, yung nag-boss lang ako na pay your vows to God. Kasi hindi siya natutuwa kapag nangako ka, hindi mo tutuparin. Antimano, naramdaman ko. So, nangungusap talaga ang Panginoon in so many ways. At ang danger din po pagka nag-aas tayo na marinig natin yung salita, yung boses ng Panginoon. Kung nag-take ako dyan, gusto ko parang yung kay Kenneth Hagin, kasi prayerful siya. Merong isang nanay na gusto niya marinig yung boses ng Panginoon. So, nung madami na siya nabibinig. So, hindi ibang boses. So, kasi yun ang niya eh. Ibang boses. So, nung nagpunta na siya nung may Pastor Kenneth Hagin, nagpa-pray siya. So, sabi niya, i-close yung portal.
Kasi inopen yan. The only way po na marinig natin yung word of ng salita ng Diyos sa messages lang, di ba? Tulad ito, Bible study, ayun, yung mga post natin sa I do believe na ang Diyos ay tumutugon sa bawat panalangin namin, even without the signs. Okay, balik po ako dun sa topic natin. Nangihingi ng sign yung mga Pharisees at saka mga Sadducees, walang ibinigay kundi yung sign ng kay Jonah, which is yun yung pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo. 3 days siya sa lupa, sa atin, sa world, sa Hades, pupunta siya dun eh. So, nasa tomb siya, on the 3rd day, nabuhay siyang muli, no? So, yun lang daw po yung sign na para sa kanila. I do believe na ang Panginoon hindi siya madamot para magbigay ng miracles. Hindi magbigay. Para hindi magbigay ng miracles, these are signs, no? Miracles, yung pagpapagaling na may sakit, pagpaparami ng tinapay. Alam na nila yun, nabalitaan na nila yun, hindi po. At nung tanungin, bakit hindi nagbigay? Kasi they come not hungry. Kung yung message po natin nung nakaraan, nakalimutan ko palang kasi meron pa akong isang doon, dahil lumabas ng bigla, nasa ilan, pinakadulo po yung Pharisees and Sadducees. Nung lumapit sila sa Panginoon, hindi sila hungry. Kung titingnan natin, lahat ng mga ginawa ng miracle and sign ng Panginoon, mga gutom sila. Sabihin, they hunger for healing. They hunger for forgiveness. Katulad ni Mary Magdalene. Yung bang mga ganon. Yung iba talagang physical na gutom, kaya talagang nagpadami ng tinapay at saka isda, di ba? Pero sila, hindi sila lumapit sa Panginoon, hungry for Jesus, hungry sa kapangyarihan ng Panginoon. Kung hindi, ang sabi, di ba, alam ng Diyos na ito yung purpose nila. Kasi they are full of themselves, they are full of hypocrisy, they are full of their traditions, at saka, envious, yung jealousy. Punong-puno kasi sila doon. So, there's no room for them to receive any kinds of miracles kasi nakita na nila pero hindi pa nila pinaniwalaan. So, ganun din po tayo. Pag pumupunta tayo sa iglesia o sa Panginoon, we have to come expectantly, which is tama. Kasi, pag lalapit ka sa Panginoon, Diyos na makapangyarihan eh. So, ang expectation ko, Lord, kapag ka nanalangin ako, ibibigay mo, but I have to come with all my faith talaga. Yung deeper faith ko, na talagang gutom ako sa presensya mo, Lord. Una-una, ikaw muna maranasan kita. At alam ko lahat ng bagay na ito. So, ito po yung matutunan natin na i-sign na natin ang Panginoon pag pinagpapala ka lang. Kahit na walang pagpapala, nandiyan ang Diyos. Kasama mo siya. Kahit hindi ka pa nananabukay sa battle mo, kasama mo siya, nakikipaglaban sa iyo. At dun sa time na ikaw ay bumabagsak, nagkakasala, although sinabi ko na ikaw, kinlay mo na pinagawa mo ang Panginoon, binubig sa tagapagligtas, ito yung guilt trip sa iyo ng kaaway, parang ka talaga, hindi ka talaga karamat-dapat. No, ang word ng Lord, anak, kaya mo yan. Mahal kita, tiwala ako na kaya mo yan, kaya mong bumangon, kaya mong makabalik. Nandito lang ako. The Lord will help you, but you have to cooperate with God. Hindi ko pwedeng ibigay niya sa iyo na wala kang ginagawa, di ba? Hindi pwedeng fake na walang paggawa. Patay yun. Patay ang pananampalataya, walang pagsilos. Lord, pinapanalangin ko na hindi ko na talaga magawa itong kasalanan na ito eh. You have to act on it. Diba? Huwag mo nang lapitan. Alam mo naman, mahina ka dyan eh. Lalapit ka pa. Huwag na. So, ito po yung sa atin, no? Ako, lagi po ako pagka mag-pray, I'm always in the attitude of expectancy. Kasi pag sa tao ka mag-expect, mali-disappoint ka. Pero sa Lord, alam ko, hindi ako mali-disappoint. Ma-delay man yan, alam ko darating. It may tarry for a moment, that it will surely come to pass. Ang sabi ng Lord. At kung ano man yung mga nangyayaring hindi maganda, sa Genesis 50:20, sabi niya, whatever the evil intends for the bad, the Lord will turn it into good, into your benefit. Pero talagang gagawin niya yung mga bagay na yan. Masama ang ginawa sa'yo, hindi yan ikawapagsak mo sapagkat pwedeng i-turn ng Panginoon yan para sa'yo.
Yun po dapat ang character natin every time na lalapit tayo sa Panginoon. Lord, pwede sign. Hindi po. Kailangan, we have to show the Lord yung sign ng ating, tayo naman magpakita ng sign ng pananampalataya sa paanong paraan, patuloy na magtiwala. Ganyan yun na yung binadanas natin yung mga problema. Ika nga, pray make action. Ayun. Yun din ito rin. Ayan. Dagdagan ko lang yung ano din. Nakatuwa naman ako. Yung sinasabi natin na if we have trust and full faith in God, yung conviction, nandiyan din. Yung conviction that things will happen, hopingly that it will happen. Kasi yun yung ano ng faith natin, yun yung, how can I say this? Yun yung fuel ng faith natin that we expectantly and convincingly expecting that our God will bless whatever it is that we wanted. Yun nga lang, ang God answers our prayer not insigida, automatic. Sometimes He answered us for us to be molded and be ready on the blessings that we wanted. Kasi baka yung blessing na binigay niya sa atin in an instant, hindi natin kailangan because we don't have the capability. So He is equipping us to be the better person na kaya natin i-handle yung blessings na ibigay niya. And if that comes, then that blessing is truly yours na kaya mong expound and you can share it with others. Kasi nga, di ba, sometimes yung mga blessings na hinihingi natin, like what Kuya David said, gusto niya na maging part siya ng kingdom ng Panginoon. And being part of the kingdom is a big responsibility. So most probably, God will equip him in a manner na maging matatag siya in so many ways and maging more knowledgeable siya of knowing Him para at least alam niya kung saan yung saan talaga yung kanyang ministry niya at yung kanyang foothold, yung sinasabi natin. Tapos yung pag-ask kasi ng sign, it could be, kasi nasa realm tayo ng world. So the devils is like a roaring lion. So they are listening in everything that we ask. Probably pwede nilang gamitin to receive us. That they will give us sign, thinking na galing sa Panginoon. However, God, when He answers our prayer, He answered it na, kasi hindi na natin naririnig unlike before na indwelling ang Panginoon. But now, He dwells in us in His words. So when we speak to Him through prayers, and He answers us through His words, which is the Bible. So yun po yung dapat na natin. Kasi marami po nadideceive ang devil. The devil always deceive humans. Remember, the devil is not into moral. Okay sa kanya ang magkaroon tayo ng moral compass. The only thing that he hates is having our faith in Lord Jesus Christ. So yun po yung pinaka-core ng devil sa atin. He attacks us because of our belief in Lord Jesus Christ, not because we're doing the right thing. He attacks us because of the faith to Lord Jesus Christ. Okay. So, kuya, kung ipag-pray po kami po, dito na ng Lord, ayaw naman po namin na ikaw ma-burden, na sabihin namin na we are praying for workers, we are praying for worship leader, we are praying for transport ministers. Kasi di ba, talaga pong pinag-pray namin yan kasi nakita niyo naman yung kakulangan tayo ng simbahan dahil nabago pa rin tayo. Mag-1 year pa lang tayo dito May, no? May first week. Mag-1 year pa lang po kami. So, yung mga kakulangan pa dito, especially sa mga workers, we really pray for transport ministers. We are praying for worship ministers na talagang yung schedule irregular kasi halos po ng mga nag-worship namin, sad to say, yung mga part-time kasi wala mga papel. Pero marami na rin kung nasa dito na prayer na walang mga papeles pero nagkaroon. So, mga walang trabaho. So, hindi po kami tumitigil sa ganun. So, sama natin si Kuya Dave sa panalangin. Meron po tayong prayer request box, Kuya. Kung may mga prayer request kami for dyan, para may sulat mo po kung ano na yan. You are
very welcome, Kuya. We are one family here. Kung sabi nga ni Kuya Arnold, mamimit po siya nasa bakasyon, siya po yung MP natin. Lagi niya sinasabi, kasi ito yung pamilya ko dito sa atin. Kaya yung puso ko nandito. Kasi hanggang ko na pamilya ako, hindi lang ako kapatiran pagka Friday. Kahit hindi yung buong linggo, kapatid talaga ang tuwing ko pamilya. So, nawa po maramdaman mo dito. Welcome, Miss. Welcome. Okay, so tayo rin mag-proceed sa prayer. At bago na mag-prayer, no? Yung pong sinabi niya doon sa mga bata, naintindihan ko yun. Alam niyo po ba yung language of love? Kahit na literal hindi nakakaintindihan, pagka yun ang ginamit po natin, unawang-unawa yan ang pinibigyan mo. At alam ko po, mabalik ng Lord yung mga pang-ibig na sa mga tao. Kaya man, pakidistribute niya ating prayer items. May mga individual po prayers na napag-aatiyan po natin. Kuya, pag may prayer request po kayo, pwede po. Bukas pa yun. Approve na yung ano mo, visa mo, no? Ay, Kate. Pwede sa hindi po kami nagkakain. Pangalawa ko na yan, yung first ko pinansel nila. Sino nila? Japan online, hindi ko alam, siguro insufficient yung requirements. Hindi ba dapat na gano'n magpunta ka na yun? Kami nagpunta kami na yun. Hindi kasi ngayon, Has, meron na tayo yung privilege as residents ng Saudi Arabia ng ano lang, online lang. So, let ko lang siya ina. Yung ano yung kung may salary certificate ka. Yun nga, kasi yung first na ina-touch ko, statement of account, this time salary certificate na. Pero actually, meron ako. Masabi ko, bakit? Kasi nga siguro na-excited. Hanggang online ba? Yes. Tapos just, nagintay ako one Hintay week. ka ng money mo doon. Ha? Hintay ka ng money. Hindi. Actually, nag-apply lang ako. Pastor Malatya. So, kuha pa tayo. Apply lang. In God's will, it will happen. Kanya po tayo pwesto. Amen. So, yung aking mga prayer. Parang may ka, parang malamig.